Kung usapang power dunker, hindi pwedeng hindi natin mabanggit ang pangalan ni Aaron Gordon, mga idol. Isa siya sa mga pinaka-creative at pinakamalakas na dunker sa kasaysayan ng liga. Sino ba naman ang makakalimot sa naging tapatan nila ni Zach LaVine noong 2016? Isang laban na hanggang ngayon ay tinaguri ang best slam dunk contest of all time. Pero kung akala nyo ay puro lipad lang itong si Gordon, nagkakamali kayo mga idol. Hindi lang siya basta highlight reel. Sa paglipas ng panahon, ipinamalas din niya ang kanyang outside shooting, naging isang elite at versatile defender, at higit sa lahat naging isa sa pinakamahalagang piyesa na tumulong sa Denver Nuggets para sungkitin ang kauna-unahan nilang kampyonato noong 2023. Kaya sa video natin ngayon, hihimayin natin ang kwentong basketball ni Aaron Gordon. Ano nga ba ang mga pinagdaanan niya? Paano siya bumangon mula sa pagsubok at kontrobersiya bago makamit ang rurok ng tagumpay sa kanyang karera? Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Bago pa man siya maging kilala sa NBA, si Aaron Addison Gordon ay isa ng halimaw sa loob ng court. Galing sa isang pamilya ng mga atleta sa San Jose, California, naging standout siya sa Archbishop Mitty High School kung saan nanalo siya ng 2 state championship. Dito pa lang kitang-kita na ang kanyang freakish athleticism. Naglaro siya ng isang taon sa University of Arizona Wildcats kung saan nag-average siya ng 12.4 points at 8 rebounds per game at dinala ang team sa Elite 8 ng NCAA tournament. Dahil sa kanyang potensyal, pumasok siya sa 2014 NBA draft. Ito yung draft class na puno ng hype mga idol. Kasabayan niya sina Andrew Wiggins, Jabari Parker at Joel Embiid. Napili si Gordon bilang 4th overall pick ng Orlando Magic. Ang expectation, siya ang magiging bago mukha ng prangkisa, pero hindi naging madali ang kanyang rookie season mga idol. Nagtamo siya ng fractured bones sa kanyang kaliwang paa, kaya nalimitahan siya sa 47 games. Bukod pa dyan, nahirapan ng Magic na hanapin ang tamang posisyon para sa kanya. Ipapalaro ba siya bilang small forward o power forward? Sa mga unang taon niya, parang hindi mahanap ni Gordon ang kanyang tunay na identity sa liga mga idol. Kilala siya bilang isang athletic freak, pero marami ang nagdududa kung kaya ba niya maging isang tunay na franchise player. Fast forward sa 2016 NBA All-Star Weekend sa Toronto. Dito, tuluyang pinakilala ni Aaron Gordon ang kanyang pangalan sa buong mundo mga idol. Sumali siya sa slam dunk contest at nakaharap ang defending champion na si Zach LaVine ng Minnesota Timberwolves. Hindi exaggerated mga idol na sabihing ito ang nagligtas sa slam dunk contest. Binigyan tayo ni na Gordon at LaVine ng isang palabas na may hahalin tulad natin sa laban ni na Michael Jordan at Dominic Wilkins noong 1988. Gamit ang isang mascot ay naging creative si Aaron Gordon sa slam dunk contest na ito, na halos lahat ng mga fans sa arenang yun mga idol ay mabaliw sa nangyari sa slam dunk contest na yun. Pero ganun pa man mga idol ay hindi nagpadaig ang kanyang katunggalin na si LaVine. Nagkaroon ng multiple tiebreakers. Sa huli, nanalo si Zach LaVine sa pamamagitan ng kanyang free throw line windmill dunk. Well, kahit hindi niya naiuwi ang tropeo, nakuha naman niya ang respeto ng buong basketball world na tinugurian pang slam dunk contest of all time. Well, pagkatapos ng 2016 slam dunk contest, hindi na kontento si Gordon na makilala lang siyang bilang isang dunker. Pinaghirapan niya ang kanyang outside shooting at ball handling mga idol. Gusto niyang maging isang kumpletong manlalaro. Dito natin nakita ang pinakamagandang season ng kanyang career habang nasa Orlando Magic siya. Sa 2017-2018 NBA season, nagtala siya ng kanyang career best average 17.6 points, 7.9 rebounds at 2.3 assists per game. Dito rin niya napatunayan na kaya niyang tumira sa labas, na kung saan nag-average siya ng halos 2 3-pointers per game na may 33% shooting clip. Sa season ding ito noong October 24, 2017, naitala niya ang kanyang career high na 41 points mga idol sa isang laro laban sa Brooklyn Nets, na kung saan kumonekta pa siya ng 5 3-pointers sa tumablot ng 14 rebounds. Pinatunayan niya na kapag naging mainit siya, mahirap siyang pigilan dahil sa kombinasyon ng kanyang lakas sa loob at touch sa labas. Well, kahit na gumanda ang numero ni Gordon, nahirapan pa rin ang Orlando Magic na maging isang legit na contender sa Eastern Conference. Nakapasok sila sa playoffs noong 2019 at 2020 pero laging maagang nasisibak mga idol. Unti-unti nang lumalabas ang balita na baka kailangan na ni Gordon ng bagong koponan. Pero bago siya umalis sa Orlando Magic, isa pang kabanata ng kanyang career ang nag-viral. Sumali ulit siya sa slam dunk contest noong 2020 sa Chicago. Gusto niyang makuha yung tropeo na feeling niya ay makukuha na niya sa pagkakataong ito. Naging laban ito sa pagitan niya at ng high flyer ng Miami Heat na si Derrick Jones Jr. Kagaya noong 2016 mga idol, naging pukpukan ng laban na tumabot sa tiebreakers. Gumawa ng sunod-sunod na perfect 50 dunk si Gordon, at para sa kanyang final dunk, naghanap siya ng pinakamatangkad na tao sa arena, ang 7'5" na si Tacko Fall mga idol. Tumakbo si Gordon, lumundag sa ibabaw ng 7'5" na higante at dinakdak ang bola ng buong lakas. Nagwala ang crowd, akala ng lahat tapos na ang boxing, ito na ang championship niya. Pero nang ilabas ng mga judges ang score, nakakuha siya ng 47 points. Well, dahil 48 ang nakuha ni
Derrick Jones Jr. sa kanyang huling dunk, natalo na naman si Aaron Gordon. Mga idol, sumabog ang social media, napakalaking kontrobersya nito. Marami ang bumatikos kay D-Wade dahil sa sinasabing paborito nito ang player ng Miami Heat. At sa post-game interview, halatang dismayado si Gordon. Pagkatapos ng insidenteng yun, sinabi ni Gordon na hindi na siya kailanman sasali pa sa slam dunk contest. Well, fast forward, dumating ang turning point ng career niya noong March 25, 2021. Nagdesisyon ang Orlando Magic na mag-rebuild at i-trade ang kanilang mga veterans. Na-trade si Aaron Gordon sa Denver Nuggets, mga idol, kapalit ni Gary Harris, RJ Hampton at isang first round pick. Well, para sa marami ito na ang isa sa pinakamagandang under the radar trade sa nagdaang dekada. Nang mapunta siya sa Denver, hindi na niya kailangan maging number 1 guy o franchise savior. Nandyan na si Nikola Jokic, ang back-to-back MVP, at si Jamal Murray, mga idol. Ang kailangan lang ng Denver kay Gordon ay maging isang star role player, isang taong didepensa sa pinakamagagaling na players ng kalaban at kukuha ng rebounds at tatapos ng mga lobs. At grabe ang naging perfectong fit niya sa sistema ni Coach Mike Malone, mga idol, dahil si Jokic ang pinakamagaling na passing big man sa kasaysayan. Tuwing magkakat si Gordon sa basket o pupwesto sa dunker spot, laging eksakto ang pasang natatanggap niya para sa isang madaling dakdak. Naging isa sa pinakalital na duo ang Jokic-Gordon pick and roll at lob play sa buong liga. Hindi niya kailangang i-force ang kanyang tira kusang dumadating ang bola sa kanya, mga idol. Well, higit pa sa opensa, tinanggap ni Gordon ang hamon sa depensa. Binago niya ang kanyang mindset mula sa pagiging pangunahing scorer ng Orlando, naging defensive anchor siya ng Denver. Well, lahat ng sakripisyo at pagbabago sa kanyang laro ay nagbunga sa 2023 NBA Playoffs, mga idol. Ito ang taon kung saan ipinakita ni Aaron Gordon sa buong mundo ang kanyang tunay na halaga. Sa bawat round ng playoffs, si Gordon ang inatasang bumantay sa pinakamalakas na scorer ng kabilang team. Sa first round laban sa Timberwolves, binantayan niya si Karl Anthony Towns at Anthony Edwards. Sa second round naman sa Phoenix Suns, siya ang pangunahing defender ni Kevin Durant, isa sa pinakamahirap bantayan sa kasaysayan ng basketball. At sa Western Conference Finals, noong winalis nila ang Los Angeles Lakers, si Gordon ang rumisponde kay LeBron James, physical, mabilis at hindi umaatras. At pagdating sa NBA Finals laban sa Miami Heat, ipinagpatuloy niya ang kanyang lockdown defense kay Jimmy Butler. Pero hindi lang sa depensa siya nag-shine sa finals. Sa crucial na Game 4 sa Miami, kung saan kailangan ng Nuggets ng extra scoring punch, nag-step up si Gordon, mga idol, at nag-drop ng 27.7 rebounds at 6 assists. Habang pumukol ng 3 out of 4 mula sa 3-point line, siya ang naging X-factor para makuha ng Denver ang commanding 3-1 lead. Well, nang tumunog ang final buzzer sa Game 5, official na naging NBA champion si Aaron Gordon. Mula sa pagiging batang ini-expect na magbuhat sa isang prangkisa, sa pagiging biktima ng kontrobersya sa dunk contest, nahanap niya ang kanyang tunay na tahanan sa Denver. Nakita natin siya naglalakad sa mga kalsada ng Denver pagkatapos manalo, nakikipag-celebrate sa mga fans nang walang damit pang itaas. Dala-dala ang saya ng isang taong napatunayan ang kanyang sarili sa pinakamataas na level. Well, ang kwento ni Aaron Gordon ay nagpapatunay na minsan hindi mo kailangan maging superstar na umi-score ng 30 points gabi-gabi para maging mahalaga. Minsan kailangan mo lang hanapin ang tamang sistema, tanggapin ang iyong role at ibigay ang lahat para sa team. Hindi man siya nanalo ng slam dunk contest trophy, mayroon naman siyang napanalunan na hindi kailanman mananakaw sa kanya, ang kanyang NBA championship ring. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa kwento ni Aaron Gordon? Para sa inyo, sino ang mas karapat dapat manalo noong 2016 at 2020 slam dunk contest?